Isa sa pinaka-time consuming na gawain ng isang guro ay ang paghahanda ng School Form 2. Dahil maliban sa pag-identify ng mga absent na estudyante, kailangan mo pa dito ng mga mathematical computation upang masiguradong tama ang iyong ginagawa. Kaya naman, binuo ko ang Automated School Form 2 para mas maging madali at maayos ang paghahanda ng School Form 2 ng bawat guro. Kung gusto mong malaman kung tungkol saan at kung paano gamitin ang Automated School Form 2 na ito, panoorin mo ang video mula sa umpisa hanggang sa katapusan nito. Ngayon, ito ang itsura ng ating welcome sheets. Tinatawag natin ito New Automated School Form 2 at dito nakalagay yung tungkol sa developer at sa tool. Nakalagay din dito yung final note ng developer para sa kapwa niya guro. At kapag pinindot natin yung click here button, ay mananavigate tayo sa input data sheets. At ito yung itsura ng ating input data sheet. Dito mo ilalagay yung iyong school ID, school year, pangalan ng paaralan, yung pangalan ng school head, at section at grade level, maging yung pangalan ng ating school advisor o ng class advisor. So dito sa input data, hindi mo kailangang ilagay yung month kasi nasa gilid makikita lahat ng mga months. Kapag pinindot mo yung mga button na yan, mananavigate ka sa specific month na gusto mo. Dito sa input data sheet, dito mo ilalagay lahat ng pangalan ng mga estudyante mo. Kung makikita mo, meron tayong allotted 30 cell para sa male, 30 cell din sa mga female. So kung sakali nakakaunti o hindi umabot ng 30 yung number of male students mo, kailangan mo lang i-delete yung mga entries dyan. So basahin mo lang yung important reminder upang magabayan ka sa dapat mong gawin. Ngayon, ito ang itsura ng bawat month kapag pinindot mo. So makikita dyan na may nakatulad ito ng school form 2 na generated from LIS. Yung kaibahan lamang nito, meron na siya mga navigation bar at meron ako mga ginawa dito para na sa gayon ay maging maayos yung mathematical computations sa paggamit ng tool na ito. So tulad din sa input, 30 yung allotted sa male, 30 din yung allotted sa female. So yung kailangan mo lang siguraduhin dito na yung total number of male at total number of female ay magkapareho sa box na kung saan kailangan yung mga mathematical computations. At kapag naglagay ka halimbawa dyan ng isang late enrollment, automatic na rin na magkakaroon ito ng value. So for example, let's try to put a value sa dropout, automatic na rin nakakalculate. No? Ganoon din sa transferred in at sa transferred out. So meaning to say, wala nang ibang gagawin dito ang isang guro kundi mag-encode. Dahil yung mathematical computations ay ginawa accurately mismo sa kung ano yung mga formula na dapat gamitin para sa school form 2. So ngayon naman, tingnan natin yung sheet sa bawat month. So halimbawa dito sa July, August, September, October, November, December, January, February, March, at April. So makikita na lahat yan ay functional. So ngayon, meron tayong susubukin sa tool na ito. Tingnan natin kung puntahan natin muna yung input data. So halimbawa sa input data, let's say na kakaunti lamang ang estudyante na meron ka. So, tingnan natin dito sa input data. So, halimbawa, 10 lang yung number of male mo. So, yung kailangan mong gawin, i-delete mo yung number 11 hanggang sa number 30 na males entry. So, after mong i-delete, so hayaan mo lang. Then, ngayon punta mo yung female. So, let's say yung female mo ay 20 lang. So, ganun pa rin, i-highlight mo lang yung number 21 hanggang 30. Then, delete. After mong ma-delete yung mga cell na walang value, kailangan mong puntahan yung pinakataas na bahagi ng tool na ito at i-click mo yung refresh button o refresh sheet. So kapag napindot mo ito, mayroong lalabas na notification na ibig sabihin na refresh na sa lahat ng mga sheets ang list of students. At kung titingnan natin na maigi,
no? So automatic na naka-hide ang lahat ng mga cells na hindi nalagyan ng value. So ibig sabihin 10 male lang yung nakalagay dito at 20 females ang nakalagay sa SF2. So ibig sabihin mas magiging madali ang trabaho ng isang guro dahil lahat ay automatic nang lumalabas gamit ang tool na ito. So yung kailangan mo lang gawin, siguraduhin na yung total number of male mo at female doon sa sa box kung saan mayroong calculation na kailangan ay maging tama. Okay, ngayon tapos na tayo sa special features ng tool na ito. Ngayon tingnan natin kung paano gumagana ang tool na ito. Kung makikita ninyo, may number of school days at kapag iniba ko yung number of school days sa mga bahaging ito, nagbabago din yung number of school days. Ibig sabihin, kung holiday sa araw na yan, i-leave space mo lang para hindi siya mabilang sa number of school days. At ngayon, para sa absences, yung kailangan mo lang gawin dito, maglagay ka lang ng X sa araw kung kailan absent yung estudyante at automatiko nako-compute ng tool na ito ang vertical at horizontal calculations para sa male at female. So ganoon kadali o ganito kadali gamitin ang tool na ito. Kailangan mo lang maglagay ng X para nang sa gayon ay mabilang ng tama ang bilang ng absences ng mga estudyante. Ngayon, ang kailangan mo lang tandaan na tiyakin na ang number of male mo at number of female mo sa box kung saan nagkakaroon ng calculation ay tama or pareho. Para nang sa gayon, maging accurate ang kalalabasan ng resulta ng tool na ito. So, ganito lamang kadaling gamitin yung ating automated school form 2. And I hope na magustuhan ninyo ang tool na ito. So, that's it. Yan yung buong nilalaman ng ating automated school form 2. Kung interesado ka sa tool na ito, please comment lang kayo sa comment section. Hindi kaya naman, try to contact me on my Facebook account. And by the way, do not forget to like and subscribe to my YouTube channel for more useful digital tools for teachers. Maraming salamat mga kaguro.